Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayo madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, umanap na si Judas na pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin niyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinapasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo'y kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa iyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ngayon at nasusulat ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na nagsabi, ang mabuting balita ng Panginoon." Mga minamahal na kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang panalangin at pananahimik ngayong mahal na araw. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay inaanyahan na ipagdiwang ang pagpasok sa puso ni Kristo na siyang anak ng kataas-taasang Diyos Ama. Ating narinig na si Kristo ay ipinagkanulo ni Judas Iscariote sa mga Pariseo upang dakpin at patayin. Makikita natin na si Judas ay nasilaw sa yaman ng mundo. Pinagpalit niya si Jesus sa 30 salaping pilak. Tayo bilang tao tulad din tayo ni Judas na madaling masilaw sa yaman at kapangyarihan ng mundo. Hindi ito yaman na gusto ng Diyos na makamit natin, kundi ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang yaman na hindi matutumbasan ng makamundong bagay. Nakita ko rin sa pagbasa na kung sino ang higit na nakakakilala sa iyo, ay siya pa ang sisira at makakapanakit sa iyo. At ito ay naranasan ni Jesus kay Judas Iscariote nang siya ay pinagkanulo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nawa kami ay tulungan ninyo upang maging tapat sa aming kapwa sa kabila ng aming tunay na pinagsamahan. Huwag nawa maging pakitang tao lamang ang aming pakikisama. Gayon din, Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag masilaw sa yaman, ganda at kapangyarihan taglay ng mundo. Tulungan niyo po kami na maging matatag sa mga pagsubok namin kakaharapin. Ito po ay aming hinihiling sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.